dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, makakausap natin. Justice Carpio, may buntag, sir. Mayong buntag po. Opo, this is Aljo Bendijo, Justice with Kong Erwin Tulfo. Good morning. Good morning, Erwin. Good morning, Adjo. Kong. Justice, sir, ang tanong ko lang po, mauna na ako ba? Sige. Tanungin ko si Justice. Sir, do you think medyo late na itong pagdala ng DFA ng problema natin dyan sa UN, United Nations General Assembly, paghingi ng additional na maritime, what do you call that? Anyway, Extended continental shelf. Opo. Do you think dapat matagal na natin ginawa ito, Justice, sir? Well, wala namang, hindi pa naman late kasi in-extend nila yan. We are still within the deadline. Kasi ang sabi ng, dati may deadline yan, kaya lang in-extend nila. Tsaka sabi ng UN, if you file one extended continental shelf claim, you can file again. But if you don't file any at all on that deadline, mga 5-7 years ago, hindi ka na makafile. Kaya nag-file tayo sa Benham Rice. With that, we can still file others. Mm-hmm. So, ito on time pa rin ito. Hindi ito late. Ang isa pang tanong, follow-up question ko dyan, Justice Carpio, sir, ay may magagawa po ba ang Pilipinas o ang UN, kung talagang sadyang matigas ang ulo ng China, ayaw nga ho niyang respetuhin itong arbitral ruling sa Hague. So, how much more dito ngayon sa continental, ikang additional at sa continental shelf, Justice? Ang mangyari dyan, dahil yung Vietnam at saka Malaysia nag-file rin, no? Nag-file rin sila ng extended continental shelf. And inimbita tayo ng Malaysia and Vietnam na mag-file kasi nag-o-overlap ang extended continental shelf natin with the extended continental shelf of Vietnam and Malaysia. So sabi nila, isubmit na lang natin ito sa arbitration, friendly arbitration. Anyway, pag arbitration on the extended continental shelf, ano lang yan ating kapatid yan in the median line yan equally divided yan So at that time, hindi pa tayo sigurado kasi dahil ang sabi ng mga ibang tao sa DFA, maapektuhan yung SABA claim natin. Pero ang sabi ng UP Law Center, nag-issue ng opinion na hindi apektado yung SABA claim dahil yung territory of the Sultan of Sulu faced only the Celebes Sea and the South China Sea. It never faced the South China Sea. So ngayon, mag-file na tayo. Ang next step niyan, we can accept the invitation of Malaysia and Vietnam na isubmit na rin natin ito sa friendly arbitration, and then we will invite China. Hindi naman papayag yung China. So ang mangyari niyan, magkaroon ng award ang Philippines, Vietnam and Malaysia, ihati yan equally. So walang problema yan. Pero ang mangyari diyan, ma-isolate natin yung China. Ang China na lang ang may dispute against all of us. Tsaka dati sinasabi ng China, kayo nga hindi kayo nagkakareglohan sa mga overlapping ninyo. Ngayon, pakita natin na we have settled it already. Tsaka ma-isolate talaga yung China. Tsaka that will be another award. Papatong yan doon sa arbitral award. Dahil yung arbitral award, sasabihin ng arbitral award dito sa extended continental shelf claim na we have an extended continental shelf sa area na yan. That will debunk again the claim of China under the 10 line. Okay. Pero may habol po tayo niyan, di ba? Justice, no? May habol tayo dyan na mapuput sa atin yan. Sigurado manalo tayo. But my recommendation is we accept the invitation of Vietnam and Malaysia na isubmit to voluntary arbitration. Kasi sa rule naman ng UN Commission on the Limits of the Continental Shelf, pag may nag-oppose, ito opposition yan kasi kiniklaim din ng Malaysia and Vietnam. Dapat hindi na sila mag-i-issue ng ruling. Dapat
tayo na, dadalay na natin to arbitration. Tama. So dalay na natin sa arbitration at saka divide equally yan eh. Ganyan naman yan eh. Tama. Opo. Divide equally. Walang mawawala sa atin. But ma-isolate natin yung China. China. Opo, reaksyon niyo po sa resolusyon ni Kong Erwin Tulfo, Justice, na ilapit na sa United Nations General Assembly ang sitwasyon ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dyan sa West Philippine Sea. New arbitration. Well, sang-ayon ako dyan. Pero may preparatory work yan ha. Okay. Kailangan mangampanya tayo na sigurado yung manalo tayo sa botohan. Kasi yung China, may influence din yan. Tama yan. Let's bring it to the UN. Kaya lang, magtatrabaho tayo. We will talk to all the members, get their votes, commitment. Pag may commitment na tayo, i-formalize na natin para sigurado panalo tayo. Mahirap yung i-file natin na hindi natin alam ano yung boto. Sigurado dapat tayo sa boto. Okay. Alright. Itong breaking news na sinabi mo sa akin kanina, Kong, Justice, merong mga development nangyari eh. Ang sinasabi Kanina dito ng China, ang barko daw ng Pilipinas, dangerously approach daw yung Chinese ship in an unprofessional manner. Kaya nagresulta ito ng kolisyon. Resupply mission natin ito. Diyan ito sa may pinag-aagawa territory pa rin sa West Philippine Sea. Opo, reaksyon niyo po doon? Justice. Well, klaro naman na sila ang humihinto sa atin eh. Oo. Tayo ang alam naman ng buong mundo na sinusuplayan natin, silang humaharang. Pag humaharang sila, silang nagkakonduct ng dangerous maneuvers. Ang recommendation ko yan, magtayo tayo ng civilian structure. Yan. Dahil, sabi ng arbitral award, kasi sinama na natin ito sa sa 2016 arbitration, sabi ng tribunal, military activity ito kasi you're supplying a military ship, we don't have jurisdiction. Pag military activity, walang jurisdiction ng UNCLOS Tribunal. So dapat magtayo tayo doon ng Coast Guard substation at saka yun ang i-operate ng Coast Guard. Magkaroon tayo ng Marine Research Center. Yun civilian yun. Pag ininto tayo, let's say dadala na tayo ng materials to construct the substation, si Coast Guard substation, harangin sigurado tayo, takbo na tayo sa UNCLOS Tribunal. Yun may jurisdiction. Sa may pala ito kung Justice, Second Thomas Shoal, South China Sea. Inaangkin ng China ito. May pangalan sila doon eh. May binanggit ba dyan kung anong barko yan? Coast Guard ba natin? Wala Philippine vessel lang nakalagay. Di natin alam kung anong barko ito, BIFAR ba ito or malamang baka ito. Wag naman po sanang baka yung natin, yung chartered boat na outrigger. Ito baka civilian. yung lancha yan. Oo. Yan, so alamin natin ito kung ano ba talagang dahilan. Sigurado ako, wala kasalanan ng Pilipinas dito. Oo, wala. Sila tong nagbangga sa atin. Sila bumangga. Talaga. Anyway, maraming salamat po. Maraming salamat din. Former Supreme Court Associate Justice Carpio. Salamat po, sir. Salamat din.